So magandang araw mga kabrid, ito welcome to GPC Backyard Daily Life Videos mga kabrid. Ito makikita nyo po mga kabrid ang ginagawa nating pagbibilad sa mga gagamitin nating kawayan sa paggawa ng ating mga cages ng ating mga manok mga kabrid. So ayan binibilad ko po siya kasi ito pong mga kawayan na preskong naputol doon at hinahingi ko doon sa ating kaibigan sa bundok is magre-reduce. So pag binilad natin yan, mas mapapabilis ang pag-reduce nila. Makukuha natin ang actual na size nila mga kabrid. So pag tinalian mo kasi yan tapos magre-reduce pa, ang mangyayari is mawawanglo mga kabrid ang ating mga tali dun sa cages nila. So sayang ng cages. So parang uulitin pag nagkataon. At yun na nga mga kabrid, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po, maglathala tayo ng daily life videos, paglalathala, pagpapakita and experience sa ating mga alaga sa premier na pamamaraan mga kabrid. So papakita natin ang sistema, ang mga alagang manok natin, ang ating mga ginagawa sa pagpapatuloy natin na pag-aalaga ng mga manok sa ating munting backyard mga kabrid. So ayan nakikita nyo mga kabrid ang wine raid natin na mga kabrid. Wine raid na kills of house mga kabrid. So tamang lang tayo, tamang pakita lang kung ano yung actual na nangyayari sa pag-aalaga ng manok natin. Si GPC Backyard po ay nag-aalaga ng mga panabong na manok or yung mga pang-sports na manok mga kabrid. So mayroon tayong mga ginagamit na pagkain. Iyan po mas mahal pa sa bigas namin mga kabrid ang natin dyan mga kabrid. So konting lang, sakripisyo mga kabrid. So may mga composition akong ginagamit para sa tinatarget kong kung alin ang nakikita kong kailangan ng manok ko. Tapos alam ko yung mga pagkain na more on sa ganong vitamins, kagaya ng grains mga kabrid, 7 types of grains pinagsama-sama. Yun ang kinukombinasyon ko. Kailangan kasi mga kabrid may sarili ka ring pananaw o karunungan base sa experience mo kung paano po tayo nag-aalaga ng manok mga kabrid. So hindi po yung porque sinabi ni ganito, ganito. Pag sinabi ni ganyan, hindi po. Mag-aaral ka po. Aaralin mo ang mga pagkain na yan. So, ang kagaya ng mga pellets, Integra 3, Integra 2, more on carbo. Ang mga naman natin, mga pellets naman ng mga platinum or something Enerton, yan ang mga more on protein. So, ang mga protein is may positive outcome sa ating mga alaga, which is good sa mga lalaking manok, sa mga tandang, sa mga cock, sa mga broodcock, kasi siya pang semi conditioning and maintenance sa ating mga alagang manok. Samantalang ang ating Integra 2 and Integra 3 mga kabrid, sila ay more on carbo. Maganda silang sa mga sisiw sila na kailangan lumaki ang pangangatawan mga kabrid. So more on silang yung para rin sa pangingitlog mga kabrid. Depende po sa kung ano yung naranasan nyo, kung ano yung pagkakaintindi nyo sa mga pagkain ng manok. Pwedeng magkanin karbo, kailangan mo ng karbo, kanin may mga positive outcome ang kanin lamig mga kabrid para sa mga, lalo na sa mga nagpapalit ng balahibong manok. Maganda ang karbo. Iwasan mo po ang protina sa mga nagpapalit ng balahibong alagang manok mga kabrid. So ito pinapakita ko sa inyo mga kabrid ang ating mga broodcock natin, yung mga tatay ng mga pasisiw natin, yung mga pinagmula ng mga sisiw na, yung mga tatay ba, yung mga pinuno na sinasabi. So ayan pinapakita ko sa inyo na paminsan-minsan kagaya ngayon inaano din natin sila, pinapa-exercise din natin sila, pero nakukuha natin sa kanila ang talagang sinasabing healthiness na manok mga kabrid dahil ang lalaki po ng katawan na yan nila mga kabrid. So ayan kagaya niya yung ating pang-apat na broodcock, hindi pa natin ito nagagamit mga kabrid dahil hindi natin gusto ang kanyang yung mga mental
yung ugali niya or laro niya or galaw niya mga kabrid. So mas pinipili ko yung mga disenteng maglaro, disente gumalaw, disente yung kumbaga sa ang pinili kasi natin na sistema ng manok or linyada ng manok, yung mga manok na sinasabi nilang may utak, hindi yung mga manok na mga gaya ng mga hatchas na nag-rush or nagmamabilis sila maglaro. So tayo ay nag-aalaga po ng pang-sports na manok mga kabrid. Hindi po ito kagaya ng mga manok na nakikita nyo na nasa yung nagtatakbuhan doon sa ng mga native or mga nagtatakbuhan doon ng sa mga bundok mga kabrid. Kasi ang manok po natin ay pang-sports. May mga mentality talaga sila na kailangan talaga nilang nakabukod lagi. Ito ay minsan ginagamit sa mga yung nagbibigay ng karangalan sa mga sports na yan mga kabrid. Tapos iba yung nakikita nyo magkakasama yung mga lalaki at babae, hindi po ito yung ganun. So may mga klase po yan kagaya ng mga Rhode Island, iba po yan, pwede magsama-sama yan sila, hindi po yan sila samantalang yung mga alaga nating manok inaalaga natin 30 minutes na bitawan mo yung dalawa, siguradong may ulam ka na kabrid. Siguradong may ulamin ka na kasi hindi titigil po ang mga yan hanggat hindi po nila kabrid. Medyo mahirap siya kasi bantayin ang mga ganitong klaseng manok, alagain, kailangan tutukan, kompleto dapat multivitamins, may mga vaccine pa na sinasabi, may mga maintenance ka pang injectables, ang dami po kasi medyo, pero naman siya, pag na-out mo naman siya, medyo kaya mo naman na bawiin lahat. Depende sa kung paano mo inaalagaan ng manok at kung paano naging outcome po nito mga kabrid. Iba po yung kagaya ng kalapati mga kabrid mayroong mga racing feed yons, mayroon na mga fancy feed yons. Sa mga manok naman mayroon namang mga yung 45 days full poultry, yung pang poultry talaga, yung mga pang pansi din kagaya ng mga Rhode Island, yung mga yellow legged, yung mga white leghorn, mga ganun. Iba-iba po yung klase. Parang yung sa atin is yung pang sports, yung parang kumbaga sa kalapati is pang racing siya. So ito is hindi po tayo nagsasabong mga kabrid. Hindi po ako nagsasabong, ako po ay nag-aalaga lang mga kabrid. Ako po ay nagpapalaki at nagpapamaintain ng kalusugan ng aking mga alaga mga kabrid. So alaga lang ako. Ang nasa isip ko po mga kabrid is makapagpalaki ng manok na malusog at maayos. Yun lang ang laging nasa isip natin. So hindi tayo yung tipong umaakyat doon, nakikipagsigaw-sigaw doon, yung mga ganun. Hindi po tayo noon. Tayo po ay nagme-maintain lang. Kailangan lang natin mapalaki sila ng maayos at sa may gusto lang mag-alaga din. Dito kayo pwede tayong mag-share sa kanila ng simula nila mga kabrid. Tapos sinishare ko lang din sa mga video ko ang mga nararanasan ko, mga negative sinasabi natin, mga positive sinasabi natin, which is nasa sa inyo naman po na mga viewers natin kung paano nyo i-accept ang experiences na nangyayari sa akin. Pwede maging negative ito, which is huwag nyo susundin. Alam nyo na, malalaki na kayo, marunong na kayo. Itong sinasabi ko is depende lang. Hindi ko maiiwasan ang experience mga kabrid. Ang mga naranasan kong negatibo, hindi natin maiiwasan yan. Pero hindi na yan mauulit. Dahil mali na ang gawa natin yan, tapos hindi na natin nauulitin mga kabrid. So tayo ay, ang nasa isip natin is to maintain healthy chickens and healthy backyard, healthy surrounding, and tamang pagpapalaki sa kanila. So ayan mga backyard natin, ayan mga chicken houses na may mga sako-sako mga kabrid. Kasi gusto ko kasi sako-sako kasi pag pwedeng tanggalin yung madali lang tanggalin sila, tsaka hindi sila costly or magastos. Isako mo lang yan, takpan mo lang ang importante lang sila magkaroon lang sila ng medyo security na hindi sila nagdudungawan. Kasi pag nagkakatinginan sila, nagkakakindatan sila mga kabrid, dyan ay nagsisimula, nagkakaroon sila ng mga behavior na talagang kala mo ay Jesus Maria Joseph, kaya tinatakpan natin yan. Pero pag okay naman sila, kagaya ng ganyan, nagpapalit tayo ng nagsiswitching tayo ng mga cages, mga stags naman, baby stags, kailangan alisin natin yan mga kabrid para mas maaliwala sila mga kabrid.
Tapos pagdating naman ng mga naglugo na sila, mga kak na sila, mga year old na, kailangan na naman natin silang takpan. Ganun lang. Depende po sa kung paano ka tumitingin sa kanilang development na sinasabi. Kung pag-aalaga lang ng manok mga kabrid, hindi siya yung tipong pag sinabi na ganun susunod mo is okay na. Hindi po. Magkakaroon ka talaga ng experience kailangan. Ang experience mo ang magsasabi kung ano ang totoo sa pagpaalaga ng manok. Ang importante lang, ilagi mo lang i-mindset mo, kailangan maging maayos ang manok mo. Kailangan maging healthy sila. Kailangan nasa tama silang proseso sa paglaki mga kabrid. So yan o. Pa-isa-isa or pa-lima-lima mga kabrid na papa-exercise sa kanila. Pa-lima-lima. Dahil gusto ko kasi maghapon ang pagpapa-exercise. Kaya dito ko sila nilagay kasi pabago-bago ang panahon, biglang bubuhos ang ulan, ayoko nang takbuhan or mauulan na ng aking mga alaga. Dito sila safety, 5 piraso nga lang. So pero safety na safety yan, kahit maghapon ko yan dyan na iwanan, hindi yan mauulanan dahil mayroon pong bubong po yan mga kabrid. So ganito lang, sharing lang naman po ito. So kung may mga katanungan kayo or naku-curious kayo sa mga ginagawa ko or gusto nyong magsimula, paano ba, ano bang iwasan, ano bang pinaka-basic or common na nangyayari sa mga manok, ano ba ang negatibong paano ba niresolusyonan ang mga ganito, baka mayroon po akong maitutulong sa inyo mga kabrid. Sa experience ako din na pag-aalaga, baka makatulong ako sa inyo kung ano yung pamamaraan na kailangan ng mga nararanasan niyo. Sa gusto nyo magsimula, baka gusto nyo mag-chat kayo dyan or ano, para kahit pa paano mai-assist ko kayo kung ano yung tipo nyo sa mga gusto nyong paramihin, gayon, kung paano nyo kontrolin ang mga linyadang kombinasyon nila, kung paano kayo magko-combine ng mga linyada para makabuo ng isang manok na gusto nyo mga kabrid. So sharing lang din ito. Ito po ay premiere videos. Simple lang. Ang kailangan ko lang maging healthy ang aking YT, kagaya ng sana ng pagiging healthy ng mga alaga natin. Yung mga negatibo, sakit, sana maiwasan natin yan. Tayo ay tuloy-tuloy laang. Nagpapasalamat ako sa lagi nyong pagsabay sa akin. And then magdi-disclaimer pala ako mga kabrid. Disclaimer lang po, there were no animals that were harmed during the making of this video. This video is for viewing, sharing, and breeding purposes only. I was just trying to share my knowledge on how I raise my chickens, my ideas on how I breed them in my small backyard mga kabrid. So ayan o. Maraming salamat pa rin sa patuloy na pagsabay nyo. Hopefully mga kabrid, lagi lang kayong nasa maayos na kalagayan. Bakas lang kayo, ako nang bahala manukli. Lagi nyo lang akong huwag kalimutan dahil lagi lang naman akong nandyan para sa inyo. Magme-maintain ako ng panunukli as long as lagi tayong nagkakaanuhan mga kabrid. Maraming salamat. Hanggang dito na lang ang ating munting paglalathala. Ito po kasi ay premiere video at ako'y namamaos dahil 13 minutos mga kabrid ang pagkuda-kuda natin. Maraming thank you sa inyo dyan.